Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, Lingayen PNP, tuloy-tuloy ang maigting na pagbabantay sa mga paligid ng mga paaralan sa kanilang mga nasasakupan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Sisiguradoon na Lingayen PNP ang malot sa gagawandang panagbantay at sa eskwelaan dyan bali yan nasasakupan da. Katakutuya, inpasiguro ng Police Lieutenant Colonel Roderick Gonzales sa hepe na Lingayen Police Station, yawalan lanang sa pulis, yan na nang at kaliber-liber na are eskulaan. Aya at ampian na bantayan, estudyante ya unuloob at sa eskulaan, tanang po sa nagawaran krimen, yasaragton man maliw ya biktima iray ugugaw. Kaaruman tuniya, sa panagbantay na are pulis at gagawin mo, ampian tampolya na tulungan, iray ugugaw ya na nairapan yung basil at kalsada, tanay yarwira at sa disgrasya. Ayat sa kilabat at sa programa ay gagawin na Lingayen PNP ampian na siguro sa kaligtasan na are unuurong yung estudyante at sa balida. Manlalapod RP Dagupan, Shak Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Dumako naman tayo ngayon sa Bontoc. Sangguniang Panlalawigan ng Mountain Province, inaprubahan ang ordinansa na magpaparangal at kikilala sa serbisyo ng mga namatay na guro sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Inaprobaran ti Sangguniang Palalawigan ti Mountain Province ti ordinansya amang digdiken mang padayaw iti serbisyo dagiti natay amang isursuro. Iti naangay a programa kalpasan ti flag raising ceremony di Lunes diti Bontoc in padamag ni Vice Governor Francis Tauli nga iti Provincial Ordinance number 501 mapadayawan dagiti natay amang isursuro dito'y probinsya babaan iti panangited iti bandila ti Pilipinas bayat ang nakamasayag ti bangkay ti natay a teacher. Nadakamat pa'y nga ti implementasyon tinasa o ordinansya ket maibasar iti Republic Act number 8491 when no flag and heraldic code of the Philippines. Daytoy nga ordinansya ket sakupan na dagiti child development workers when no daycare teachers, elementary ken high school teachers, college professors ken instructors ang nagsuro kadagiti pampubliko ken pribado nga eskwelaan. Inpadamag pa'y ni Vice Governor Tauli ti maysapay nga ordinansya ti Sangguniang Palalawigan anang ideklara iti maudi a Biyernes sakbay ti October 5 kada tawen kas Official Teachers Day dito'y Mountain Province ken panangialokar ti pondo para ti obserbasyon ti National Teachers Month ken World Teachers Day. Narpos na di ZRA Bontoc saon ang Donna Kawis Balyo para ase Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo ngayon sa Tabuk. Matapat na paglilingkod hamon ng Tabuk City Acting Mayor sa mass oath-taking ng mga nanalong barangay at sangguniang kabataan officials. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Agserbi anapudno ket sigurado iti panagduras. Dahil iti mensahe ni Acting Mayor Attorney Dick Balao, iti na ipatungpal nga mass oath-taking dagiti barangay kan sangguniang chairman ken kagawa diti siyudad ti Tabuk idi Lunes. Kunan nga sagrado iti panagkariwen na sapatay iti panagkakam ken panagserbi ka sa opisyal iso ang masapol nga napudno iti tunggal maysa ket saan nga agaramid iti maikaniwas. Sa kapulo katupat nga barangay iti nairepresenta kabayatan iti oath-taking ti panangidaulo iti lokal a gobyerno ti siyudad Tabuk DILG kan COMELEC. Inbaga ni City Interior and Local Government Operations Officer Helen Lacuesta nga nagiti napagkasatan ng opisyalis ti barangay kan SK nga awan iti panawan ti mass oath-taking marami tuloy-tuloy kunana iti sango dagiti barangay chairman da. Nayon na pa nga nangabak kan saan masapol nga idatag iti sose when a statement of contributions and expenses. Manipod DZRK Tabuk, Renzi Roaquin ang ipatpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 2023 Sangguniang Kabataan Mandatory Training para sa mga newly elected SK officials. Sinimulan na sa lungsod ng Catbalogan, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Gintikangan na kasankulop Nobyembre 6, 2023 sa Samar State University o SSU Convention Center ang 2023 Sangguniang Kabataan o SK Mandatory Training para sa mga nagdaog nga SK officials sa naglabay nga BSKE. Ini nga iginsiring aktibidad, igindumara sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa Catbalogan ngan SSU Samar Island Center for Good and Local Governance o SSU SICGLG. Ginpartisiparan ini sa mga bag-ong opisyales sa Sangguniang Kabataan, tikang sa unang nga batch sa youth leaders, tikang sa Poblasyon 1, Kutob 13, Barangay Canlapuas, Barangay Mercedes ngan Barangay Muñoz. Ginisgutan sa training ang mga tupiko sa decentralization and local governance, SK history and salient features, minutes and resolution, planning and budgeting, ngan code of conduct and ethical standards. Ang aktibidad pagdudumaraon sa upat ka adlaw nga matatapos sa Nobyembre 9 nga kundiin ang iba naman nga batch sa SK officials tikang sa iba nga mga barangay sa siyudad sa Catbalogan ang igpapailarom sa iginsiring nga training. Tikang dide sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, PDRRMO, Surigao del Sur. Puspusan ang paghahanda para sa gaganaping 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa araw ng Huwebes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipahigayon karong adlaw, Nobyembre 8, 2023 ang ikatulong hugna sa earthquake drill dry run dinhi sa Surigao del Sur. Sa pagkiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Alex Arana, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ning probinsya, nga maong aktibidad ang kabahin sa ilang pagpagandam alang sa nagkatakdang pagpahigayon sa 4th National Simultaneous Earthquake Drill o NSED ugmang adlaw, Nobyembre 9. Subala pa nga doon na sila mga bag-ong ihilakip sa mga earthquake drill subay na usab sa mga buot ipakumply sa Office of Civil Defense o OCD Caraga. Usa nini mao nga kinahanglan nga dunay live monitor ang pagpahigayon sa mga drill aron masayran ang real-time events. Kinahanglan usab nga mogamit sila og mga bagong teknolohiya susama sa mga drones ingon man mga dagkong LED monitor. Samtang gawa sa earthquake drill, ila usab himuon ang usa ka tsunami drill. Una niini, nasa Iran nga probinsya sa Surigao del Sur mao'y magsilbing regional venue sa Caraga Region alang sa 4th NSED ugmang adlaw. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa Hulo. Dalawang grupo na sangkot sa indiscriminate firing nagkaayos na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Nasulot na inadwa tumpukan ang minagpaon sin indiscriminate firing sa barangay Timbangan, Indanan, Sulu, sina Dumahad Pitsa 5, sina Bulanyan, November. Lawhi Brigadier General Christopher Tampos, Commander sin 113rd Infantry Calis Brigade sila Philippine Army habod dato, nakasambag na magtuy-madtuy mga sundalo hasupay mapako inapaso antara nila. Bisan pamayan, laong ni hambok M16 rifle intahanan na lila pagkawakilan, sineng hambok parak, samantala iyaw ni Saba pag-abi-abihan sin hambok pa. Makadiri laong niya maharap pa
Arkala ay mga nagtimba kini bang masabundang sing kapulisan sinakahinang silang galasara hapaglilay iman pagsumari ang matumatu sila kahala nini. Patumtum hitampos pakatan sina bahugutian piang langan in pagatimbak kwa hinaran. Aulan habihaon mas habawaan sin election period sa sina katatangbos sadya barangay man sang ang kabataan elections amin tumugtubini hapit sa kawantag siyam si bulan yan November. Dahil RP Holo ini Fatma Adelicino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang lalawigan at rehiyon dito sa Pilipinas.